Personal Voice. Sinubukan ko naman talagang kayanin ang pagpapanggap na hindi siya si Aris na aking asawa, kung hindi si Alexis Cleove. Ngunit hindi ko kayang magtagal pa sa pagpapanggap na ito. Hindi lang nakakapagod kundi nakakabaliw sa sakit na unti-unting dumudurog sa aking pagkatao. Madalas nakakalimot ako kung sino ako ngayon at kung sino din siya. Nanatili din siyang naging ama nga kay Asher. Mas madalas pa yatang pagkikita nilang dalawa kaysa sa akin. Nandito ako para makasama ang aking anak ngunit hindi yata matutupad iyon. Tuwing nakikita ko silang magkasama'y nadudurog ang aking puso. Ako sana ang kasama nila sa bawat tawanan, habulan at ngitian nila ngunit hanggang tanaw ko lamang sila. Nanatili akong tumira dito ng 1 linggo para makasama sila kahit abot tingin ko lang silang madalas. Umuwi naman si Kuya Charles para sa kanyang trabaho at para na rin sa mga iniwanan kong trabaho. Natinag ako sa pagmumuni-muni dahil sa nagmamadaling pagtawag ni Aling Gloria. Madam! Madam Carmela! Humahangos niyang pagpasok. Aling Gloria, napapano po kayo? Taranta at gulat kong tanong. Putlang-putla siyang hinahabol pa ang kanyang hininga. Ma'am Carmela, pasensya na po kayo kung sumugod po ako dito kasi po si Sir Alexis. Hinihingal niyang turan. Ha? Bakit? Anong nangyari kay Alexis, Aling Gloria? Natatakot kong muling pagtanong sa kanya. Huwag mo sabihing mauulit muli ang trahedya 6 years ago dahil nanatili ako dito. Nanginginig ako sa takot na baka tuluyang mawawala sa akin si Aris dahil sa pananatili ko dito. Imposibleng nakarating kaagad kay Daddy na buhay siya. Iwinaksi ko sa aking isipan na masamang iniisip ko dahil siguradong ikamamatay ko na ulit kung mayroong mangyaring masama sa kanya. Ma'am, nasa coffee shop po sila. Hindi mapakali pa rin niyang sagot. Napasa po ako sa aking dibdib na napaupo. Naku naman Aling Gloria, nasa coffee shop lang naman pala sila. Hayaan mo na sila. Hindi ko naman mapipigilan si Asher kung gusto niyang makasama ng madalas si Alexis kaysa sa akin. Nakangiti kong sagot kahit nagsiselos ako na hindi nila kasama. Ngunit umiling siya at hinila ko palabas ng aking kwarto. Hindi pa din siya mapakali habang pababa ang elevator. Ma'am, bilisan niyo po. Kanyang sambit habang hinihila ako sa lobby. Sa luwang ng lobby, alam namin may kaganapan sa paligid dahil sa ibang napapatigil sa pag-akyat ko saan napadako ang kanilang mata. Bumilis ang kabog ng aking dibdib pagkakita kay Alexis na nakatayo sa harapan ng isang babae. Hinayaan kong kalad ka rin ako ni Aling Gloria papalapit sa kanila dahil wala akong lakas na humakbang habang nakapako ang aking mata sa kanilang dalawa. Pagkarating ko sa di kalayuan sa kanila ay nangatog ang aking tuhod nang mapagtanto ko kung ano ang kaganapan. May hawak na singsing ang magandang babae. Alexis, babe? Will you marry me? Kanyang tanong kay Aris. Bumagsak ang aking balikat at nangingilid ang aking luha. Halatang nagulat naman siya sa sinabi ng babae at hindi makapagsalita. Nag-cheer ang mga tao sa paligid samantalang ako ay nanghihina na napasandal kay Aling Gloria na mahigpit din ang kanyang pagkakahawak sa aking maliit na braso. Napakasakit naman ang laro ng pag-ibig sa amin. Hindi ko na kayang laruin pa. Pinagtagpo, pinaghiwalay tapos muling pinagtagpo pero hindi na pwedeng dugtungan ang nakaraan dahil pag-aari na siya ng iba. Aling Gloria. Mahina akong usal sabay hatak sa kanya paalis sa lugar. Hindi ko kayang masaksihan ng bagay na dudurog sa aking puso at tuluyang wawasak sa aking pagkatao. Hindi pa ako nakakalayo'y narinig ko ang pagtawag sa akin ni Asher. Napilitan akong tumigil sa paghakbang. Mommy! Muling tawag ni Asher. Dahan-dahan akong lumingon. Please, luha. Huwag ngayon ha. Mamaya ka na lumabas. Pakasamahan mo naman ako kahit sandali lang. Pagmamakaawa akong bulong sa akin sarili. Pagharap ko sa kanila'y nakasalubong ko agad ang mainit na titig ni Aris na kung apoy lang ang kanyang titig ay kanina pa ako napaso o nalusaw kapag ako ay isang kandila o yelo. Pinilit kong patatagin ang aking katawan at naglakad palapit sa kanila. Humakbang ka na maayos, pakiusap.
Muli kong bulong sa aking sarili. Ang puso kong sugatan ay gustong tumalon sa aking dibdib. Pinilit kong ngumiti na maayos kahit parang gustong maglagasan ng aking ngipin sa sobrang pagkakakagat ko. Sorry, pwede ko nang kunin sa Asher para makapag-usap kayo na maayos. Mahina ko sabi na pagingin ng paumanhin ngunit hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ni Asher at hinawakan ng aking pulsuhan. Iniangat ko ang aking muka at muling nagsalubong ang aming paningin. Those eyes were once making me tremble, but now, those eyes makes me miserable. I can't stare any longer as my tears can't hold on. It's fine. Mananatili siya sa akin tabi dahil may usapan kaming manood pa ng sine. Nakabili na ako ng aming ticket. Kanyang sagot na nakatitig direkta sa aking mata na may lungkot at pagsusumamo. Kung isa lang akong bukas na aklat ay kanina pa niya nabasa ang sakit na gumuguhit sa aking puso. Alexis. May ina akong sambit na alam ko narinig din ng babae sa kanyang harapan. The way I called his name is pleading not to say yes. Inilapit niya ang kanyang mukha at bumulong sa akin. Have a rest, Carmela. I am fine with Usher. Don't worry. Please, take care of yourself. Kanyang bulong na lalong nagpaalala sa akin ng aming nakaraan. But I am not fine at being with you, Alexis. Gusto ko sanang isagot pero sinarili ko na lamang. Tumalikod ako at iniwan sila. This time, ako naman ang kumakaladkad kay Aling Gloria. Gusto ko makarating agad sa aking kwarto at magtago sa ilalim ng kama, sa loob ng banyo o magbalot sa makapal na comforter at magpagulong-gulong hanggang mahulog ako sa kama at mauntog ng malakas ang aking ulo para ako naman na magkaroon ng amnesia. Kailangan kong magka-amnesia para makalimutan ko din ang lahat. Pagkarating namin sa aking unit na inuuko pa, nang halos 2 linggo ay dumiretso ko sa banyo. Binuksan ko agad ang gripo bago pumunta sa bathtub at doon humagulhol sa pag-iyak. Halos mamugto na ang aking mata sa kakaiyak at mamaos ang aking boses pero hindi pa rin nawawala ang sakit. Hinagilap ko ang pantakip sa drainage ng bathtub at binuksan ko ang gripo para malagyan ng malamig na tubig. Gusto kong ilubog ang aking katawan sa malamig na tubig kasama ang aking ulo. Baka sakaling kapag nalamigan ay makalimot at magising akong mahal ko na si Prince Robert. Hindi ko alam na nakatulog na pala ako sa bathtub sa kaiiyak. Nagising akong inaapoy ng lagnat. Nataranta si Aling Gloria at tinawagan si Aris para pumunta dito. Ma'am Carmela, ano naman pong naisipan niyo at natulog kayo sa bathtub na punong-puno ng malamig na tubig? Namuti na ang balat niyo sa pagkakababad. Sita sa akin ni Aling Gloria habang pinupunasan niya ako. Aling Gloria, nilalamig po ako. Daing kong nanginginig na nakakapit sa tuwalya. Sandali lang, ma'am. Tuyuin ko lang muna yung buhok para makahiga ka at makainom ng gamot. Salamat po, Aling Gloria. Pasensya na rin po sa abala. Aking sagot bago ako nawala ng malay. Umberline's Person Over Voice. Pumunta ako sa mall para bumili ng susuotin ko mamayang gabi para akitin si Charles. Tama na mahigit 2 taon na palugit ko sa kanya. Noon pa lang mahal ko na siya kaya handa ako magsakripisyo para sa kanya. Pero ngayon kinakabahan akong mawawala siya sa akin. Lagi siyang maraming dahilan tuwing nilalambing ko siya. Madalas din na umuwi ngayon na nakainom at idagdag mo pa na pagod siya sa kanyang trabaho. Nakangiti ako lumabas sa mall bitbit ang aking mga pinamili. Hindi ako papayag na ang gabing ito'y masasayang lang. Asawa ko si Charles at kahit ano pang gawin niya para lumayo ako sa kanya ay hindi iyon mangyayari dahil mahal na mahal ko siya. Pagkatapos kong nagbabad ay inamoy-amoy ko ang aking sarili. Pinili ko ang light pink na 90s at ang vanilla scent para sa aking light perfume. Inayos ko din ang aming kwarto at nagdala ako ng 2 kupita sa isang bote ng red wine. Muli kong sinipat ang oras. Ilang sandali pa at darating na si Charles. Pumusto ako sa kama habang hawak ko ang isang kupita na may lamang wine. Nawala ang matamis kong ngiti pagkakita ko kay Charles na pasuray-suray na naman na pumapasok sa aming kwarto. Sumimangot akong tumayo at nilagok ang lahat ng laman ng aking goblet glass. Nilapitan ko siya at inalalayan na makarating sa aming kama. Sinimulan kong hubarin ang kanyang medyas, sunod ang kanyang coat at long sleeve. Tanitigan ko muna siyang nakapikit na nakahiga
habang tinatanggal ang kanyang belt bago dahan-dahan kong tinatanggal ang botones ng kanyang pantalon at ibinaba ang zipper nito. Akmang ibababa ko sana ang kanyang pantalon nang biglang hawakan niyang aking kamay. Natigilan ako napatingin sa kanya. Tinitigan niya muna ako ng matagal bago niya ako hatakin at mapabaliktad ang aming pwesto. Ang saya at excitement ko kanina na may mangyari sa amin ay napalitan ng takot. Hindi ko alam kung anong takot ang bumabalot sa aking sarili. Sinalubong ko ang mainit niyang tingin at napahigpit ang hawak ko sa kanyang braso. Ganoon din siya. Nawala sa isip kung nakasuot nga pala ako ng transparent na pantulog. Hindi rin ako nakasuot ng panloob. Nakita ko ang paglagok niya ng ilang beses bago pumunta ang kanyang tingin sa akin labi. Hinawakan ko ang kanyang bewang at mabilis na hinila ang kanyang pantalon kasabay ng kanyang boxer habang siya ay natutuliro na nakatitig sa aking muka. Amber. Malalim niyang pagdaing sa aking pangalan. Hindi ko siya sinagot at pinagpatuloy ang paghubad sa natitira niyang saplot bago ko ipulupot ang aking paa sa kanyang bewang. Charles, please. Gumigilid ang aking luha na pakiusap. I'm sorry, Amber, pero ayoko sirain ang buhay mo. Please try to understand. Well, I can still restrain myself. Tiimbagang niyang pakiusap. Tuluyang pumatak ang aking luha. Mahal na mahal kita, Charles. Sabi ko sa kanya habang patuloy ang pagragasa ng aking luha. I'm sorry. Muli niyang paghingi ng tawad. Alam kong hindi niya ako mahal pero mahal na mahal ko siya. Alam kong hindi ko pagsisihan kung ano man ang mangyayari ngayong gabi sa amin. Itinulak ko siya at pumunta sa maliit na mesa. Pinuno ko ang aking goblet ng red wine at ininom ko lahat at isa pa muling puno. Lumingon ako sa kanya ngunit nakapikit na siya. Hindi ko alam kung tulog siya o nagtutulog-tulugan lang. Bumalik ako sa aming kama at tinitigan siya. Hinaplos ko ang kanyang gwapong mukha pababa sa kanyang leeg hanggang makarating sa kanyang dibdib. Nanatili ang aking kamay sa matigas niyang dibdib. Muling tumulong aking luha. I'm sorry, Charles, pero mahal na mahal kita. Pinatay ko ang lampshade. Tinanggal ko ang manipis kong suot bago sinunggaban ang kanyang labi. Mahal na mahal kita, Charles. Kahit hindi mo ako kayang mahalin. Thank you for this lovely night, babe. Bulong ko sa kanya. Dahan-dahan kong dinampot ang aking mga gamit at pumunta sa banyo. Charles Person Overvoice. Nagising ako sa malakas na tunog ng aking telepono. Sapo ko ang aking ulo na napilitang bumangon. Dinampot ko ang aking cellphone at sinagot kung sino man ang tumatawag. Hello? Sir, may sakit po si Ma'am Carmela. Nandito kami sa ospital sa Makati. Hindi siya makakabalik ngayong araw. Ha? Paano may sakit? Nagising ang aking diwa na tanong. Hindi ko napansin na wala pala si Amberlyn. Tumayo ko para pumunta sa banyo ngunit nanlaki ang aking mata pagkakita sa aking hubad ng katawan. Amberlyn always put on clothes on me kapag umuwi akong lasing. What happened? Lumingon ako sa higaan at nakita ko ang bakas ng dugo. Ganon din sa aking pagkalalaki. Aling Gloria, sandali lang. Tatawagan ko kayo mamaya. Sabi ko't inihagis ang aking cellphone sa mesa. Hinatak ko ang comforter at may bakas din ng dugo. Nagmadali akong pumunta sa aking cabinet at kumuha ng pajama saka t-shirt. Amberlyn? Tawag ko paglabas ng aming kwarto. Pababa ng hagdanan. Sabay na natigilan si mommy at daddy sa kanilang ginagawa na nakatingin sa akin. Nilagpasan ko sila at pumunta sa kusina hanggang sa parking na panay ang tawag ko sa kanyang pangalan. Bumalik ako sa loob at dumiretso sa kusina. Uminom muna ako ng isang basong tubig bago binalikan ng aking magulang na nalilito kung bakit ako hindi magkaintindihan. Charles! Tawag ni daddy. Dad, did you see Amberlyn? Hinihingal kong tanong. Parehas silang umiling. Naihilamos kong aking palad sa aking mukha sabay sipa sa paan ng sofa. Tom! Bumalik ako sa aming kwarto at pabagsak na umupo. Ano nangyari kagabi? Where is she? Kumuha ko ng aking bihisan at pumunta sa banyo para maligo. Tanitigan ko ang aking pagkalalaki. I'm sorry, Amberlyn. Nangako ako na hindi ako lalampas sa bagay na iyon hanggat hindi pa ako handang tanggapin ka sa buhay ko. What I have done?
Pagkalabas ko ng banyo ay muli kong dinampot ang aking cellphone para tawagan siya ngunit unattended ang kanyang telepono. Inihagis ko ang aking cellphone sa kama nung muling tumunog. Dinampot ko agad, baka si Amberlyn ngunit si Aling Gloria lang pala. Sir Charles, may pneumonia po si Ma'am Carmela at nandito pa rin po kami sa ospital. May pakiusap po siya sa inyo. Lumuwas daw po kayo. Isama si Sir Robert. Kanyang text. Bakit niya gustong isama ko si Robert? What is she planning? 2 araw na ang nakakaraan simula sa nangyari sa amin ni Amberlyn ngunit hindi ko pa din siya nakakausap at nakikita. Sana man lang sinabihan niya kung uuwi muna sa kanila. Hindi yung basta na lang siyang umalis. Nagpadala na lang ako ng text sa voicemail. Amberlyn baby, where are you? Kailangan natin mag-usap pero may bigla na ako emergency papuntang Pilipinas ngayon. Please, talk to me when I come back. Stay safe and see you soon baby. Tuwang-tuwa si Prince Robert nang sumama sa akin. Ngayon papuntang Pilipinas dahil sa request ni Carmela. Kitang-kita mo kung gaano siya kasaya at excited na bumiyahe. Ako naman ang kinakabahan sa pagtawag ni Carmela na hindi man lang napaghandaan ni Prince Robert kung ano naghihintay sa kanya doon. Malalim ako na pabuntong hininga. Ano man ang dahilan ni Carmela ay parehas naming malalaman doon. Pagkarating namin ng Pilipinas ay dumiretso kami sa hotel kung saan halos 2 linggong naninirahan si Carmela. Hindi naman siya siguro magagalit sa akin na hindi ako kumuha ng hiwalay na kwarto para kay Robert. Pagkatapos naming iwanan ng aming gamit ay pumunta kami agad sa ospital. Hindi ko inaasahan ang madadatnan namin sa ospital na tagpo. Parehas kaming natigilan ni Robert pagkakita kay Aris na busy sa pag-aalaga kay Carmela. Pinupunasan niya mula ulo, braso hanggang sa paa nito. Pagkatapos niyang punasan ay inaayos niya rin ang damit at kumot nito bago kintalan ng halik sa kanyang noo. May sinabi din siya sa nurse bago ito umalis. Napabuntong hininga ko ng malalim bago na unang pumasok at lumapit agad kay Aris. Alexis, bati ko sa kanya na kanyang ikinagulat. Charles, bago pa ako muling makasagot ay sumunod na sa amin si Robert. Hindi na nagulat si Aris pagkakita sa kanya dahil dumalo naman sa kasal nila 4 years ago. Hi, bati agad ni Robert. He is Alexis Cleofe, one of our best friend here in the Philippines. Pagpapakilala ko sa kanya, nakita ko ang pagtaas baba ng kanyang Adam's apple. Nakipagkamay siya ng panandalian kay Robert. Nilangon muna ni Aris sa Carmela bago tuluyang lumabas ng kwarto. Sinundan naman siya ng tingin ni Robert palabas hanggang sa tuluyang magsarado ang pintuan. Nanatili akong tahimik at nakikiramdam sa kanya ngunit nanatili din siyang tahimik na umupo sa paanan ni Carmela. Pinagsilikop niya ang kanyang kamay at tumingin sa baba. Iniangat niya ang kanyang ulo at tumingin kay Carmela na mahimbing nang natutulog. 8:00 na ng gabi nang magising si Carmela. Tumayo ako at lumayo sa kanila para sila ay makapag-usap ng masansinan. I'm sorry to call you, just to visit me here. Unang kataga ni Carmela. Hindi man lang niya tinanong kung kumusta naging biyahe niya. Ganoon siguro talaga kung walang pagmamahal. Nakakalimutan mo ang basic. Ngumiti naman si Robert na akala mo'y hindi siya nasasaktan. I'm fine darling. I am glad you are already fine. Nakangiti pa rin sagot ni Robert. Tumingin si Carmela sa malayo. Iniiwas niya ang kanyang paningin kay Robert bago nagsalitang muli. Robert, I am sorry that I can't give even just a 10% of everything you are giving to me. I know I am just wasting your time if we will continue to pretend we are fine. Please. Sumagot agad si Robert kahit hindi pa natatapos ang sasabihin ni Carmela. No. I am perfectly fine. Just be fine and we will go home together. Pamumutol ni Robert. This is terrifying to watch. Robert, listen to me. There's a lot of things you don't know about me. I can't love you back because I am deeply in love with someone else, even before you came into my life. Pangaawat naman ni Carmela. Ako ang nahihirapan sa kanila. Yeah, I know that, Carmela. I am willing to wait until your heart is ready for me. Giit naman ni Robert. No, Robert. You don't get my point. I am already married and my husband is alive. He isn't dead.
You were fooled like how I was fooled and manipulated by my father. Robert, please, try to understand that I can't. I can't give you a piece of my heart. May luhang pakiusap ni Carmela. Kumuyo ang mga palad ni Robert at tumingin din sa malayo habang panay ang kanyang paglunok. I'm sorry, but I never lied to you. Divorce me now, Robert. I'll take all the blame. Tumingin si Robert sa kanya na pulang-pula ang mukha. Halatang pinipigilan niya ang pagpatak ng kanyang luha ngunit pulang-pula na rin ang kanyang mata. Nanatili siyang tahimik. I love you, Carmela. I'm sorry, Robert. Napabugas siya ng hangin at muling lumulok na ilang beses bago muling nagsalita, ngunit sa may bintana na nakatingin. Yes, I will give you your freedom. Natigilan akong lumunok at lumingon sa kanya. Is he really going to let my sister go? Alam ko kung gaano niyang kamahal si Carmela at yung saya niya na kami pupunta dito dahil pakiusap ni Carmela ay hindi mailalarawan ng saya sa kanyang mukha. Muli siyang umiti bago lumabas pero makikita mo na ito ay isang pilit na ngiti. Lian's person over voice. Ayokong saktan si Robert dahil mabait siyang tao. Sa 4 na taon na naging asawa ko siya'y wala siyang ginawa kung hindi ang pakisamahan at alagaan ako. Vice versa naman kami pero ang bagay na pinakaasam-asam niya ay hindi ko kayang ibigay sa kanya. Ang aking katawan at ang aking pag-ibig. Ipinikit ko ang aking mata at nanalangin para sa susunod kong hakbang. Alam kong pag-aari na ng iba si Aris ngayon, pero kung may pag-asa pa na bumalik ang kanyang alaala, ay may natitira pa naman na pag-asa sa aking puso na babalikan niya kami. I'm sorry, Robert. I'm really sorry for hurting you badly. Narinig kong bumukas ang pintuan ng aking kwarto. Alam ko sa Aling Gloria lang naman ang dumating para sa aking check-out. Aling Gloria? Tawag ko habang isinusuot ang aking sapatos. Carmela. Natigilan ako't naliga sa aking kinauupuan. Lumunok ako ng ilang beses bago tumingin sa kanya. Alexis. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko pagkakita sa kanyang mukha. Mukha siyang hindi nakatulog at walang pahinga. Maitim ang ilalim ng kanyang mata at hindi pa naahit ang kanyang bigote. The Aris that I know is neat and healthy person. Ako na maghahatid sa iyo sa hotel. Iniwanan ko doon sa Aling Gloria at Asher. Aalis ako ngayong gabi. Kanyang matamlay na sagot. May kirot sa aking puso. Alam ko kung ganito ang itsura niya ay may bumabagabag sa kanya. Sana bumalik na ang alaala mo, Aris, bago mahuli ang lahat. Pero isa lang ang may papangako ko sa'yo. Mananatili ka dito sa aking puso katulad ng pangako ko sa'yo. 6 na taon na ang nakararaan. Tumango ako sa kanya at inayos ang aking sarili para kami ay makaalis na. Ayoko siyang maabala kahit na sa totoo lang gusto ko magtagal kaming magkasama. Salamat, Alexis, sa pag-aasikaso sa amin ni Asher. Tatanawin ko malaking utang na loob ang lahat ng sakripisyo mo sa amin kahit na sa sandaling panahon lamang. Sabi ko sa kanya bago kami tuluyang lumabas. Nakita ko ang malungkot niyang paglunok ng ilang beses pati na ang paghimas ng kanyang noo. Nasasaktan siyang nahihirapan ngunit nalilito siya kung bakit. That's how he feels. I really know my husband well. Naging tahimik ang buo naming biyahe, pabalik sa Shangri-La Hotel. Pagkarating namin sa lobby ng hotel ay hindi na siya bumaba at inutusan na ang crew na ihatid ako sa 4th floor kung saan ako nagstay. Bago ako tuluyang pumasok ay nilungon ko muna siya. Ngumiti siya at kumuway bago tuluyang pinaandar ang kanyang sasakyan. Paalis. Sunundan ko ng tingin ang kanyang papalayong sasakyan kasabay ng pagpatak ng aking masaganan luha. I just want you back, Aris. Pagkarating ko sa aking room, hindi ko na nadatnan si Robert kundi si kuya na lamang na kalaro si Asher. Pinunasan ko ng maayos ang aking mukha bago tinawag si Asher. Asher, anak. Mommy, okay ka na po? Kanyang tanong na nanatiling nakaupo sa hita ni kuya. Okay na si Mommy kaya sasama na ako kay Uncle Charles pabalik ng Russia. Dito ko muna ulit kasama si Aling Gloria ha. Magpapakabait ka. Maigting kong bilin. Okay po, Mommy. But I can still visit Daddy Alexis, right?
Kanyang tanong. Nagkatinginan kami ni Kuya Charles. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ayokong siya maging dahilan ng problema sa pagitan ng kanyang fiancé. Baby, Daddy Alexis is... Pumiyok kong sambit. Hindi kayang bigkasin ng aking labi ang Daddy Alexis dahil Daddy Aris naman niya talaga si Alexis. Yumuko ako at hindi ko napigilan ng tuluyang pagragasana naman ang aking luha. Simula nang nakita ko si Aris at nalamang buhay siya, ngunit hindi niya ako natatandaan. Madalas na akong lumuha ng kusa, makita ko lang siya. Hindi na kailangan ng salita para pumatak ang aking luha. Kapag hindi busy si Daddy Alexis mo, pwede kayong magkita ulit pero kapag busy siya, huwag kang mangungulit to visit him. Paliwanag na awat ni Kuya. Nakaramdam ako ng awa para sa aking anak. Hindi naman niya ito mararanasan kung hindi kami pilit pinaghiwalay ni Daddy. Ngayon, hindi lang kami nakalimutan ni Aris kundi may iba nang nagmamay-ari sa kanyang puso. Hindi ko naman pwedeng ipagpilitan ang mga bagay na hindi niya maalala. Dasal ko na lang na sana kaya kaming maalala ng kanyang puso dahil panigurado akong hindi nakakalimot ang pusong tunay na nagmamahal. Humalik at yumakap muna ako ng matagal kay Asher bago ko sila pinahatid kay Kuya. Gusto ko munang mapag-isa bago bumiyahe pabalik sa lugar na magpapaalala sa akin ng aking kulungan. Simula naghiwalay naman kami ni Robert noong nakaraang araw pa. Hindi na siya tumawag pa sa akin na madalas niyang ginagawa. Bakit? Namiss mo ba siya? Huwag na, Carmela. Kung masasaktan lang din siya. Pagkausap ko sa aking sarili. Siguro kung hindi ko nakitang buhay pa si Aris, baka bibigyan ko siya ng chance pero ngayong alam ko na ang katotohanan, nawala na ang katiting na pag-asa na inreserba ko para sa kanya. Pagkarating namin sa airport ay hindi ko inaasahan ang pagsalubong sa amin ni Prince Robert na nakangiti. Masaya niya kaming sinalubong ni Kuya at tumalik sa aking pisngi. Nalilito ko na hindi ko maintindihan. Kala ko ba, sabi niya ipipirmahan niyang aming divorce. Pero bakit parang hindi naman ang tugon ng kanyang galaw at ngiti? Tumingin ako kay Kuya ngunit umiling siya. Robert, tawag ko sa kanya pero sinagot niya ako ng ngiti saka kinuha ang aking bagahe. I know, you both tired. I'll drive you home. Father-in-law is waiting for you. Kanyang nakangiti pa rin turan bago binuksan sa harapan. Kinakabahan akong pumasok. Sa aming buong biyahe ay hindi na ako nagsalita pa. Ipinikit ko ang aking mata. Tanging ang malamyos na tugtog sa stereo maririnig sa loob ng sasakyan maliban sa aming paghinga. Robert, please. I'm begging you to set me free. Paras tayong nakakulong sa buhay na hindi naman tayo magiging masaya. He may be gone but I will never exchange him to anyone. Mananatili siya sa aking puso't isipan. My promise wasn't just a promise, but an eternal love. Pagkarating namin sa bahay ay tuwang-tuwa si Daddy pagkakita sa amin. Pinilit kong maging masigla at masaya habang nanatiling nakaalalay sa akin si Robert. I'm just tired. I need to go upstairs. Paalam ko sa kanila. Hindi ko alam na sumunod pala sa akin si Robert. Nagulat ako sa pagtulak niya sa akin sa loob ng aking kwarto at isinara ito. What are you doing? Gulat kong tanong habang palayo sa kanya. I didn't forget my promise. Here, sign it. Kanyang sabi sabay abot sa divorce paper. Nag-alangan akong inabot. Binasok ko muna ang maigi bago pirmahan. Thank you. Mahina akong turan. Iniangat kong aking muka para salubungin ang kanyang tingin pero tanging isang ngiti pa rin ang kanyang iginawad. Hindi ko napigilan ng pagtulo ng aking luha. I'm so sorry, Robert. I didn't want to hurt you. Umiiyak at nahihiya kong sambit. He is really a nice guy para malokot masaktan. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hindi ko masalubong ang kanyang tingin kaya nanatili akong nakayuko. Lumuhod siya at iniangat ang aking muka para makita ko siya. Pinunasan niyang aking luha. Don't be sorry. I am the one to say I am sorry because I still push through on our wedding even though your eyes says no. I am sorry, Carmela. Kanyang turan. Kinabig niya ako para yakapin. Humagulhol ako sa pag-iyak sa kanyang balikat na kanyang hinayaan. No one will know our divorce.
I will remain your husband in your family's eyes. I hope someday you will have your happiness, Carmela. I mean it. Muli niyang dugtong. I'm really sorry, Robert. Humahagulhol ko pa ring sambit. This is unfair to both of us. I am really sorry.